Maraming Pilipino ang gustong magsimula ng negosyo, pero ang laging tanong ay, kaya ba sa maliit na puhunan? Kasi kapag naririnig mo ang salitang negosyo, ang unang pumapasok sa isip mo ay malaki dapat ang kapital. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga negosyong pwede mong simulan sa 5,000 lang na puhunan at kung marunong kang dumiskarte, pwede itong kumita ng malaki. Oo, at hindi ito haka-haka lang. Ito'y pinag-aralan, sinubukan at pinatunayan ng mga maliliit na negosyante na kaya talagang kumita kahit maliit lang ang puhunan. May kasabihan nga na kung hindi mo kayang palaguin ang 5,000 pesos, hindi mo din makakayang palaguin ang 50,000 pesos at kahit 100,000 pesos. Kaya mas magandang magsimula sa maliit dahil ang tunay na puhunan ay ang diskarte. At sa video na ito ipapakita ko ang top 5 na negosyong pwede sa 5,000 pesos lang na may potensyal kumita ng malaki. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil ang bawat negosyong babanggitin ko ay pwedeng maging simula ng tagumpay mo. Ang number 1 natin ay gulay o fruit reselling. Ang gulay at prutas ay isa sa mga pinakasimpleng negosyong pwedeng simulan kahit maliit lang ang kapital dahil ito ay daily necessity, laging may bumibili, araw-araw, taon-taon. Kahit bumaba ang kita ng ibang negosyo, tuloy pa rin ang demand nito. Sa halagang 5,000 pesos, sapat na ito para makapagsimula. Halimbawa, 3,000 pesos para sa unang panindang gulay o prutas, 1,000 pesos para sa timbangan, sako o bayong, at ang matitirang 1,000 pesos para sa pamasahe o pang-display. Hindi mo kailangan magrenta agad ng pwesto. Pwede kang magtinda sa harap ng bahay, mag-ikot sa barangay, o magbenta online gamit ang Facebook Marketplace o community groups. Bibili ka ng wholesale sa mga bagsakan market tulad ng Divisoria, Balintawak, Taguig Market o kahit sa lokal na palengke. Dito, mas mura ang presyo. Halimbawa, ang kamatis ay 20 pesos kada kilo sa bagsakan. Kapag binenta mo sa retail ng 30 pesos kada kilo, may 10 pesos kang tubo. Kapag nakabenta ka ng 20 kilos, may 200 pesos agad na kita sa isang klase pa lang na paninda. Kung magtitinda ka ng iba't ibang produkto, sayote, sitaw, talong, saging, madali kang magkakaroon ng maraming suki. At kapag may suki ka na, tuloy-tuloy ang daloy ng pera araw-araw. Maganda rin ang negosyong ito dahil madaling iikot ang puhunan. Sa halip na mastak ng matagal bago mabenta, ang gulay ay mabilis ang turnover. Ibig sabihin, kahit maliit lang ang kita kada kilo, mabilis naman ang balik ng pera. Ang 5,000 pesos mo pwedeng umikot ng ilang beses sa loob ng isang linggo. Ang mahalaga lang, marunong kang pumili ng fresh na paninda, marunong kang tumawad sa bagsakan, at alam mo kung paano magpresyo ng tama. Kung masipag ka at marunong mag-alaga ng customer, lalaki agad ang kita kahit nagsimula ka lang sa maliit. Kaya't sa halagang 5,000 pesos, posible na, gulay o prutas lang, pero kikita araw-araw. Ito ang klase ng negosyo na hindi kailangan ng diploma, hindi kailangan ng mamahaling gamit, sipag, tiyaga at diskarte lang talaga. At ang number 2 naman natin ay e-load o bills payment business. Ang e-loading business ay isa sa mga pinakamadaling simulan kahit maliit lang ang kapital at swak na swak sa budget na 5,000 piso o mas mababa pa. Sa totoo lang, halos lahat ng Pilipino ngayon ay may cellphone at ibig sabihin niyan lahat ay naglo-load. Kahit estudyante, tricycle driver o tindera sa kanto, kailangan ng load para makatawag, mag-data o magbayad online. Kaya hindi nawawala ang demand nito. Araw-araw may bumibili. Sa halagang 5,000, madali mo na itong mapapatakbo. 2 hanggang 3,000 sa initial load wallet na pwede mong hati-hatiin sa Globe, Smart, Token Text o Dito. 500 hanggang 1,000 para sa SIM card, internet o pang-load mo sa sarili at 500 hanggang 1,000 ulit para sa signage, papel o maliit na display kung magtatayo ka sa bahay o tindahan. Ang kagandahan dito, wala kang stock na masisira. Hindi mo kailangan mag-alala sa expiry date, storage o inventory dahil digital lahat. Mabilis ang ikot ng puhunan at mababa ang risk. Kumita ka man lang ng piso hanggang 10 piso kada transaksyon, kapag consistent ka, lalaki rin ang kita mo. Halimbawa, kung may 50 customers ka sa isang araw at kumikita ka ng 5 piso sa bawat isa, meron ka ng 250 pesos. Sa loob ng isang buwan, aabot yan sa 7,500 pesos. Mas maganda pa kung isasabay mo ang bills payment service. Maraming apps ngayon na nag-aalok ng unified system tulad ng Load Central, Coins.ph, Telepreneur at Payall. Sa iisang account, pwede ka nang magbenta ng load, magbayad ng bills, magpadala ng pera o mag-top up ng gaming credits.
Maganda ang negosyong ito dahil maliit lang ang puhunan pero tuloy-tuloy ang kita. Walang nasisirang produkto at madaling palawakin habang lumalaki ang customer base mo. Pwede mong dagdagan ng e-wallet, cash-in o online payment service para mas dumami ang suki. At kahit part-time lang, pwede mo itong patakbuhin sa bahay. Kung may sari-sari store ka na, idagdag mo lang bilang extra service. Kung wala naman, pwede kang magbenta sa mga kapitbahay, opisina o kahit sa group chat. Sa dulo, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para kumita. Ang kailangan mo ay consistency at diskarte. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang load ang binibenta mo, kundi convenience. At kapag ikaw ang unang naiisip ng mga tao kapag nauubusan sila ng load o kailangan magbayad ng bills, ibig sabihin gumagana na ang negosyo mo. At bago ang number 3, kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga videos natin. At ang number 3 naman na negosyong pwede sa 5,000 ay food tray o ready-to-eat meals. Ang food tray o ready-to-eat meals business ay isa sa mga pinakapatok na negosyong pwedeng simulan kahit may puhunan ka lang na 4,000 hanggang 5,000 pesos. Kasi pagkain ito at sa negosyo ng pagkain, laging may bibili. Ngayon, maraming tao ang busy sa trabaho, bahay o eskwela. Wala nang oras magluto kaya mas pinipili nila ang mga handa ng kainin na pagkain. Sa halagang 5,000 pesos, kaya mo nang magsimula ng maliit na food tray business. Pwede kang gumawa ng mga simpleng ulam o panghanda tulad ng lumpiang Shanghai, baked sushi, carbonara, lasagna o chicken wings. Ang kailangan mo lang ay basic cooking tools, counting ingredients at magandang presentation. Halimbawa, kung gagawa ka ng pasta trays, kahit 2,000 pesos lang ang ingredients, maaari mo nang ibenta ng 3,000 pesos hanggang 4,000 pesos depende sa dami at packaging. Umaabot ng 30 hanggang 70% ang tubo kada order. Madali rin itong i-market dahil halos lahat ay nasa social media na. Mag-post ka lang ng malinaw na larawan ng pagkain mo sa Facebook Marketplace o sa local food groups at siguradong may mag-i-inquire. Mas mabenta ito tuwing weekends at holidays, lalo na kung may pre-order system ka para magluto lang kapag may umorder. Siguradong fresh at walang nasasayang. Pwede mo itong gawin sa bahay. Hindi mo kailangan ng malaking kusina o pwesto. Gas stove, oven at basic utensils lang sapat na. Kapag masarap at malinis ang luto mo, magkakaroon ka agad ng suki. At sila mismo ang magre-refer sa'yo. Maliit ang puhunan pero malaki ang kita. Sa 4,000 hanggang 5,000 pesos lang, kaya mong gawing negosyo ang simpleng lutong bahay. Sa panahon ngayon kung saan lahat gustong convenient at ready to eat, malaking advantage ito. Simulan mo sa maliit at baka sa susunod, ikaw na ang kilalang home-based food brand sa inyong lugar. Ang number 4 naman natin ay street food starter. Ang street food starter business ay isa sa mga pinakamadaling simulan kahit maliit lang ang puhunan. Sa halagang 4,000 hanggang 5,000 pesos, kaya mo nang magtayo ng simpleng negosyo na siguradong may bibili araw-araw. Kasi sa kanto, sa tapat ng eskwelahan o sa tricycle terminal, laging may taong naghahanap ng mura pero masarap na pagkain. Fishball, kwek-kwek, kikiam at fries, mga paborito ng masa na kahit piso-piso lang ay tuloy-tuloy ang benta. Sa ganitong negosyo, pwede kang kumita ng 50% hanggang 100% profit margin, depende sa diskarte mo. Maliit ang puhunan, pero mabilis ang balik ng pera dahil mabilis din maubos ang paninda. Sa 5,000 pesos, pwede ka nang magsimula. Gumastos ng mga 2,000 hanggang 3,000 pesos para sa paninda, gaya ng fishball, sauce ingredients, mantika at steak. Tapos ang 1,000 hanggang 2,000 pesos para sa kalan, kawali at maliit na mesa o cart. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto. Kahit sa harap ng bahay o gilid ng kalsada ay pwede ka nang magsimula. Ang sikreto rito ay mag-focus lang muna sa isa o dalawang specialty. Halimbawa, puro kwek-kwek lang muna o fries. Basta siguraduhing masarap, malinis at laging bagong luto. Kapag nagustuhan ng mga suki, sila na mismo ang babalik at magre-rekomenda sa iba. Kapag lumago na, pwede kang magdagdag ng ibang street food o maliit na food cart. Araw-araw, kahit 300 hanggang 500 pesos ang kita mo, malaking tulong na iyon sa panggastos o ipon. Sa halagang 4,000 hanggang 5,000 pesos, kaya mong magsimula ng street food business na simple, mabenta at siguradong may kita araw-araw. At syempre ang number 5 at panghuli natin ay ang paborito ng lahat, ang Sari-Sari Store. Pero starter kit lang muna. Ang Sari-Sari Store Starter Kit ay isa sa mga pinaka-basic pero matatag na negosyo na pwedeng simulan kahit maliit ang puhunan.
Sa halagang 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos kaya mo nang magbukas ng mini tindahan sa tapat ng bahay o sa isang sulok ng bakuran. Ito ang uri ng negosyo na laging may benta dahil pang araw-araw ang produkto. Soft drinks, noodles, sardinas, sabon, load at iba pa. Kahit maliit ang kita kada item, tuloy-tuloy naman ang daloy ng pera. Sa ganitong negosyo, karaniwang nasa 10% hanggang 30% ang tubo kada produkto. Halimbawa, kung may 5,000 pesos kang puhunan, pwede mo itong hatiin sa fast-moving goods. 2,000 pesos para sa grocery items tulad ng kape, noodles at sardinas. 1,000 pesos para sa soft drinks at biscuits. 1,000 pesos naman para sa load wallet. At 1,000 pesos din para sa mga toiletries o basic household needs. Sa ganitong paraan, halos lahat ng dadaan sa harap ng tindahan mo ay may mabibili. Ang maganda sa sari-sari store, guaranteed sales ito dahil pang daily needs ng mga tao. Araw-araw may bumibili ng load, may nagpapabili ng suka o kape at may batang bibili ng candy. Hindi mo kailangan maghintay ng okasyon o season para kumita. Basta may stock at bukas ang tindahan, may papasok na benta. Isa pang advantage, pwede mo itong patakbuhin kahit part-time. Habang nag-aalaga ng bata o nagtatrabaho sa bahay, pwede ka pa ring magbenta. Kapag consistent ka, lalaki ang puhunan mo at mas madami kang mabibili sa susunod na linggo. Ang sikreto dito ay ayusin ang inventory. Alamin kung ano ang mabilis maubos at kung ano ang mabagal. Mag-focus sa fast-moving items gaya ng noodles, sardinas, soft drinks, load at toiletries. Iwasan ang sobrang daming mabagal ibenta para hindi matenga ang kapital mo. Sa tuloy-tuloy na kita kahit piso-piso, mapapansin mo na lumalaki na pala ang ipon mo. Mula sa 5,000 pesos na puhunan, maaari mo itong palaguin hanggang maging mini grocery sa paglipas ng panahon. Sa sari-sari store, hindi lang produkto ang binibenta mo, kundi convenience sa mga kapitbahay. At sa bawat maliit na benta, unti-unti mong mabubuo ang pundasyon ng sarili mong kabuhayan. At yan ang top 5 na negosyong pwede sa 5,000 pesos lang na puhunan, pero may potensyal na lumaki ng husto. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Ang mahalaga, meron kang diskarte, sipag at tiwala sa sarili. Ang 5,000 pesos na iniipon mo ngayon pwedeng maging unang hakbang para sa mas malaki mong kita sa hinaharap. Huwag mong hintaying maging milyonaryo bago magsimula. Simulan mo muna sa maliit dahil sa negosyo, hindi laki ng puhunan ang sukatan, kundi laki ng puso at tiyaga. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye!